okay na rin yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi na tayo tumatawag, konti na lang yung prayer natin, konti na lamang yung meditation natin sa Panginoon, di ba? Pag wala tayong problema, pero subukan mo may problema yan, na walang ibang makakatulong kundi ang Panginoon. Di ba? Lahat tayo talagang humahagulgol sa Panginoon na, Lord, talaga ikaw na lang pala talaga yung kailangan ko. Ikaw na lang pala talaga ang makakatulong sa akin. Kaya minsan, hindi tatagalin talaga ng Panginoon yung mga sitwasyong kagaya noon para tayo ay mas lumapit at tumapit sa Kanya. So, nasusundan. So, papansinin natin dito, yung connection ng James chapter 1 verse 5. Kasi sabi dito sa verse 9, pakian mo nga yung verse 9, Nehemiah chapter 4 verse 9. Kasi di ba lagi silang inaano ng kawin na sila ay sasalakayin. Sabi ng verse 9, Nehemiah chapter 4 verse 9, kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng bantay araw at gabi. So sabi ng James chapter 4 verse 5, ang sino man ng kulang ng karunungan ay humingi sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Ngunit kung kulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan. Alam niyo po, noon at saka hanggang maging ngayon, isa lang naman ang gusto ng Panginoon, tayo ay lumapit sa Kanya. Tingnan niyo yung ginawa ni Nehemiah sa chapter 9. Matapos siyang umarap sa iba't ibang pagsubok, anong ginawa niya? Dumalangin siya sa Diyos. Alam niyo po, ganun din sa ating buhay. Hindi rin naman yan iba sa ating kung may kinakarap tayo ngayon. Ang nais lang ng Diyos, humingi tayo sa Kanya. Di po ba? Dumalangin tayo sa Kanya sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. So sa harap ng iba't ibang pagsubok ng buhay, dapat magpakatatag tayo at huwag tayong patitinag. Kasi nga, yun yung magdudulot sa atin na tayo ay mayroong matatag na pananampalataya sa ating Panginoon. So kaya nga kung kakamustahin natin ating buhay, kasi sabi ko sa iyo, lahat naman tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Ano ba tayo sa sitwasyong dumaranas tayo sa iba't ibang pagsubok? At tayo ba ay nagagalak? Kasi nga, nakakalungkot. Hindi naman talaga madaling magalak kapag may kinakarap kang problema, lalo pag nakita di ba tao, tatawa-tawa ka dyan. Hindi naman ganun. Ang ibig ko lang sabihin, bagamat naapektuhan tayo ng problema, pero yung kagalakan sa kalooban, hindi nawawala. Yung joy. Bagamat tumarap tayo sa problema, hindi tayo nalulugmok kasi iba na yung pananaw mo. Parang kagaya ng mga Huda at saka ng mga taga-Huda at saka sila Nehemiah, sabihin na lang natin. Yung mga taga-Huda, ang tingin nila dun sa sitwasyon nila, kalahating hindi pa tapos at maaaring dahil hindi pa tapos yung ginagawa nila, so pwedeng yun maging dahilan para salakayin pa rin sila ng mga kaaway. So natatakot sila sa pwedeng masamang mangyari, posibleng mangyari, kasi negative yung kanilang iniisip. So nasusundan. So, yung pananaw naman ng kabila, sabi ko sa inyo kung optimistic ka, ang pananaw mo ron, kalahating yari na, so malapit ang matapos at yun yung magbibigay sa kanila ng protection para sa mga kaaway. So naiintindihan po ba? So alam niyo po, hindi naman ito paalala lang sa atin. Ibig ko lang sabihin habang pinag-aaralan ko ito kasi, ito madalas na nating napapakinggan kasi. Ibig ko lang sabihin, kasi tayo lahat may tendency makalimot. Kapag nakikita kasi natin yung mga obstacle na kinakailangan nating pagdaanan, yung mga hadlang na kinakaharap natin sa buhay, ang laging nangyayari sa atin, ang ibinubungan nito, lagi tayong nailulugmok tayo. Ibig ko sabihin, napanghihinaan tayo ng loob, tayo ay napipigil sa mga posibleng dapat natin sanang gawing maayos. Kasi pag nag-deal ka sa problema, may isa pa akong illustration. Ito, hindi ko nasama. Gano'n ba kabigat itong hawak ko? Magaang lang. In fact, kaya kong buhatin. Itong paghawak ko sa baso, itong bigat ng hawak ko, depende sa tagal ng hawak ko ito. Siguro ano na sa inyo to. Ito, siguro kung hawakan ko ito ng mga 5 minutes, baliwala lang. Hawakan mo ito ng 1 oras. Palagayin nyo kaya gaano kaya kabigat ito. Baka siguro, baka ibola ko nito. Hawakan mo ng 24 hours. Sa araw. Subukan nyo. Para bakit malaman nyo. Itong magaang na to, baka ito yung magpabagsak sa buhay nyo. Di ba? Alam nyo, yung problema natin, maliliit, ganyan din eh. Depende mo kung gaano mo katagal ito, hinahawakan. Malita problema? Okay lang yan. Pero araw-araw, minuminuto mong isipin, oras-oras mong isipin, lugmo ka dyan. Nasusundan, may natututunan ba? Ganun din yung problema sa ating buhay. So, dapat tayong magpakatatag
hanggang wakas upang maging ganap at walang pagkukulang. So, alam niyo po, sa pinag-aaralan natin kay Nehemiah, sa nakaraang pagtalakay natin ngayon, sabi ko kasi yung kanina pa, pinahintulutan ng Lord na pagdaanan nila yung maraming pagsubok na yon at trials na yon. Kasi nga, in fact, hindi nga inalis talaga ng Lord kasi may purpose. Dinagdagan pa niya talaga. In-upgrade niya talaga, hindi lang yung dating lang. Kaya sa buhay mo, kung Kristiyano ka, huwag kang umasa na yan lang. Kung gusto mo active, panalangin natin, Lord, sana mas lalo kung tumibay yung pananalig ko. Paano titibay yung pananalig mo kung dyan sa isang problema mo na lang yan? Ang late-late, suko ka na. Nasusundan. Ang pray mo sa Lord, sana mas maging kawagis mo ko. Alam mo ba yung pinagdaanan ng Panginoon paano maging di ba? So, ibig ko lang sabihin, sasabihin kasi ng iba kapag Kristiyano ka na, dapat smooth sailing na talaga eh. Wala na ka ng problema pagdadaanan, wala nang aberya, wala nang kukontra, wala nang hadlang. Ganun ba yun? Kapag buhay Kristiyano ka na? Sabi ko nga sa inyo kanina pa, hindi ganun yun na nangyayari sa totoong buhay. Kasi nga, tayo ay gustong patatagin ng Panginoon at ginagamit niya yung mga pinagdadaanan natin para mas lalo tayong tumawag at lumapit sa Panginoon. So dapat ganun yung maging kaisipan natin. Dapat doon tayo sa optimistic. Nasusundan. Kasi totoo naman, marami mga tao ang nalulungkot kasi hindi na nakikita kung ano yung meron sila, ang nakikita nila kung ano yung wala sila. Tapos lalo kapag tumingin ka pa sa kapwa mo, makikita mo yung ganda ng cellphone, ang ganda ng bahay, ang ganda ng buhay. Pero ano bang meron ka na wala naman sila? Lalo kung Kristiyano ka, meron kang Panginoon sa buhay mo na hindi kayang bayaran kung ano yung bagay na meron sila, na meron ka, nasusundan. Kaya walang Kristiyano talaga na malulugmok ng sitwasyon nila kasi kung alam lang natin kung ano yung meron tayo sa Panginoon, ano man yung iba't ibang kinakaharap natin, kaya nating mapagtagumpayan at malampasan. Amen po ba? Okay. So, ang mahalaga lang sa ating buhay, sabi nga na sinasabi ni James, yung ating pagtawag at paghingi ng tulong sa Panginoon. Kasi yun yung magmamatter. Lahat tayo may pinagdadaanan, pero ang tanong, tumatawag ba tayo sa Panginoon para humingi ng tulong? So, sabi nga ni Santiago sa verse 6, subalit ang humingi ay dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinatabay na hangin kahit saan. Ito lang yung nakakalungkot. Marami sa atin humihingi nga, pero pabago-bago naman ang isip at hindi alam po ano yung talagang gusto sa buhay. Di po ba? So, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ng isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. So, sa ating buhay, kapag meron tayong pinagdadaanan, dapat humingi tayo ng tulong sa Panginoon. At pag humingi tayo ng tulong sa Panginoon, dapat hingin natin sa Panginoon na walang pag-aalinlangan. Nasusundan. Kasi yun yung mahalaga kasi tatanggap pa sa Panginoon, especially kung ang hinihingi mo ay ayon sa kanyang kalooban. So, isa rin napakagandang paalala sa atin yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na bibiranas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos na hindi kanya papahintulutang subukin at bibigyan ng pagsubok na higit sa iyong kakayahan. So, ito yung kagandahan sa Panginoon kasi ang iba, akala nila, madadaganan na sila ng problema sa buhay at ng pagsubok, kaya sila ay sumusuko. Pero kung aalalahanan natin bilang mananampalataya, alam mo yung kakayahan mo bilang anak ng Diyos, hindi kanya papahintulutan na subukin sa higit yung mga kaya. Di ba parang tayong mga magulang, alam natin yung kapasidad ng mga anak natin eh. Halimbawa, maliit pa sila, yung kakayahan nilang magbuhat. O kaya Siyempre, di mo naman sa bibigyan ng isang gawain na higit pa rin sa kanilang kakayahan. Alam niyo, ganun ng Panginoon natin, bibigyan niya tayo ng mga challenges, hamon sa buhay, na alam niyang kakayanin mo, kung kakayanin mo sa tulong niya. Nasusundan. Pero kung hindi sa tulong niya at hindi mo susubukang kayanin, talagang hindi mo makakaya. Kasi nga, doon ka na lulugar doon sa isang pinag-usapan natin kanina na pessimistic na tao, na mas titingnan mo yung negatibong sitwasyon na magdadala sa iyo sa negatibong resulta. So, nasusundan. So, sabi ng mga taga-Huda, the strength of the labor is falling. Bumabagsak na, bumibigay na yung aming katawan sa sobrang pagod, sa matinding hirap na ginagawa namin. Alam niyo po, yung kalagayan po kasi nila, na nabasa natin sa Nehemiah chapter 4 verse 6,
sa dami ng dapat naming tapusin at gagawin, pagod na talaga kami. Kung i-imagine mo yung sitwasyon nila, sabi ko sa inyo, wala silang mga equipment that time. Ngayon, may mga heavy equipment para mapadali mo yung trabaho mo. Dati sila mano-mano. Wala kang mga traktora ron na talagang yung mga malalaking bato. Igaganong mo lang ng truck ngayon. Pwede mo nang dalhin doon sa kabila para doon mo itapon. Hindi. Sila mano-mano mong bubuhatin yung malalaking mga tipak ng pader, mga tibak ng mga yung wall na giniba ng gera, mano-mano yung bubuhatin at para magawa mo yun, nangangailangan yun ng matinding effort. Kaya gusto kong ilagay nyo yung sitwasyon nyo doon. So alam nyo po sila, pagod na sila, patig na sila overpatig na sila. So, ang isang nakakalungkot pa, hindi pa tapos yung gawain nila. Kalahati pa lang yung trabaho nilang dapat tapusin. So, hindi ba sapat yung nasimulan nila kasi alam niyo po, hindi sapat na nasimulan mo na mahusay yung isang gawain. Hindi sapat na nagawa mo ng maayos ang isang trabaho. Kasi kung nasimulan mo pa lang, ibig sabihin, hindi ka pa tapos. Di po ba? Ang ibig ko lang i-drive dito, kapag hindi mo pa tapos sa isang trabaho, ibig sabihin, sa simula pa lang, meron ka pang kinakailangang gawin at tapusin. Alam niyo po yung taong attitude ningas kugon? Yung ningas kugon, sa umpisa, pag nagsiga ka ng kugon, biglang ang apoy niya, biglang ang laki. Pero pagkatapos ng malaking maya-maya, yung apoy ay biglang nawala. Kasi minsan may mga nagtatrabaho masigasig, tapos sa kalagitnaan, tinamad ng lupay-pay, hindi na nagpatuloy. Kaya ang ending, hindi mo pa rin natapos yung trabaho. Nasusundan. So, hindi sapat na nagawa mo na sa simula, dapat matapos mo hanggang katapusan. So, bilang mananampalataya, hindi masama na nagsisimula tayo sa gawain ng Panginoon. Ang maganda, nagsisimula tayo, nagpapatuloy, at yung pagpapatuloy natin makarating sa katapusan. Nasusundan. Yung goal natin. Kasi hindi sapat na tayo ay nagsisimula. Dapat nagpapatuloy at tayo ay maratnan ng Panginoon gumagawa. Hindi yung sa simula lang tayo masigasig, pero ang tanong, hanggang saan yung kasigasiga natin, nagpapatuloy ba? So, hindi pa kasi tapos ang trabaho, hindi pa kasi tapos yung laban, maaari pa silang mabigo kung sila ay magpapakampante. Kasi kung kagaya niyo, kung sa sinabi ng mga taga-Huda, kung nagpa-apekto sila, maaring yun ang maging dahilan para hindi na sila magpatuloy. Kasi nasiraan na sila loob eh. At yun yung gagawin ng kaaway, iti-take advantage yun para sila ay patigilin, nasusundan. Kasi hindi pa tapos talaga yung kanilang gawain. So, there is so much rubbish, sabi ng mga taga-Huda. Alam niyo po, ang daming kalat. Kung imagine mo yung kanilang sitwasyon, ang daming kalat, ang daming panambak, ang daming debris, ang daming basura. Imagine mo, halos daang taon na ang lumipas. Imagine mo kung halimbawa, tayo dito, kung natin tiran to ng ilang buwan nga lang di ba? Pansinin niyo yung labas at saka pansinin niyo itong loob. Baka ang dami ng kalat, ang dami ng dumi. Imagine mo yung kinalalagyan nila, daang taon na ang lumipas na talagang giba. Baka yung damo-damo doon, gubat na. Di ba? Doon pa lang sa pag-aano mo ng damo doon, baka yung sa ating damo-damo lang, baka doon yung damo nila doon, parang ano na, purong kahoy na sa sobrang sukal. Na-imagine nyo ba yung hirap nila? Hindi at hindi biro yun. Kaya gusto kong ma-imagine nyo yung sitwasyon nila. Kung bakit ganun yung damdamin nila na gusto na nilang sumuko. Kasi daang taong problema, daang taong giba yung pader na yun, na hindi lang simpleng pagtatayo. Kung sabi ko sa'yo, kung magtatayo lang sila, mahirap na eh. Pero mas madali yun. Kasi huhukay ka lang ng bago, magtatayo ka ng pundasyon. Hindi. Yung huhukayin mo, yung dating may nakatayo na kinakailangan pang siguro, gibain uli. Tanggalin mo yung mga dating pundasyon nun na hindi na akma ngayon sa itatayo mong bago. Nasusundan. Parang itong pader natin, pag ginawa itong, halimbawa, kung lobby ng Lord, mapaayos natin ito hanggang third floor, hindi mo po pwedeng itong dating bakal na ito, yan pa rin yung gagamitin mo na pundasyon para sa ikatlong palapag. Nasusundan. Kasi nga, hindi na akma doon sa tibay na gagawin mong pundasyon. Ganon din yung sitwasyon na kinakailangan pa nilang hukayin uli yung panibagong pundasyon na yun. Bagamat doon pa rin yun, pero tatanggalin mo muna yung mga baturon, yung mga basura, yung mga panambak, para doon ka ulit maghukay ng panibago. At dobling trabaho yun para sa kanila. Nasusundan. So, kailangan pa nilang maalis yung mga panambak doon. Alam niyo po,
Yung pagtanggal ng kalat at saka pagtanggal ng mga guhong pader at saka mga guhong mga yung wall, sabi ko nga sa inyo, kailangan hindi naman yun option sa kanila. Ano po pwede mong hindi gawin? Hindi. Kailangan mong tanggalin yun para makapaggawa ka ng panibagong pundasyon at magawa mo ng tama yung gagawin mong pader. Hindi option yun na, ay, pwede naman palang hindi. Hindi option yun sa kanila. Kinakailangan alisin nyo yan para magawa nyo yun. So, yung mga natirang bahagi na nasirang pader, na naging basura, sabi ko sa inyo na matagal na nandun, kinakailangan nilang i-clear yun. At walang option doon na hindi nila po pwedeng gawin. Kailangan gawin nila yun. So, hindi sila makapagpatayo na matibay na pader unless na iyon ay mawala. So, doble trabaho nila. Alam niyo po, ganun din sa ating buhay spiritual. Sabi ko nga, nothing much can be built for God's glory unless rubbish is swept away as well. Alam niyo po, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, hindi mabubuo, hindi mabibuild yung ating ugnayan sa Panginoon hanggat nandyan yung mga basura, andyan yung kalat sa buhay natin. Ano ba yung mga basura na yon? Basura ng kasalanan sa ating buhay. Alam niyo po, kung halimbawa yung mga Israelita, hindi nila aalisin yung mga rubbish na yun, yung mga basura na yun, yung mga kalat na yun, pwede, posible, matayo nila yung pader doon sa same foundation. Pero ang tanong, matibay ba? Ang tanong, magtatagal ba yung ginawa nila? Kasi hindi na inalis eh. Siguro pinataw lang nila. Di ba? Kung tinamad. Alam mo yung mga manggagawa kayo pag di nakatingin yung mga amo para lang makatipid sa pagod. Di ba? Minamadali. So, gugulangan na totoo, nangyayari yan. At kalimitan sa mga construction, yan yung kalimitan nagiging sanhi ng, ng mga aksidente. Kapag hindi mo napatubayan yung mga manggagawa at hindi mo na supervise yung mga kasi hindi nila alisin yung talagang luma. Papatungan na lang, tapos kukubiran na lang nila para magmukhang bago. Pero kapag dumating yung isang kalamidad, doon mo lang malalaman na hindi pala sinunod yung tamang procedure. At doon mo na malalaman yung epekto. So alam niyo po, ganun din sa ating buhay spiritual. Sabi ko sa inyo kanina pa, hindi tayo magkakaroon ng tunay na ugnayan sa Panginoon hanggat tayo ay manatitira, nananatiling kasalanan sa ating buhay. At yun yung gustong i-apply sa atin ng Panginoon. Kaya gustong ipaalis ng Panginoon yung mga rubbish na yun, kasi para doon sila makapagsimula na makapagtayo ng bagong pundasyon na magiging matibay at matatag. Ganun din sa ugnayan natin sa Panginoon, nais ng Panginoon. Tanggalin natin yung mga kalat sa buhay natin at yun yung kalat ng kasalanan. So, nasusundan. So, sabi nga, taking out the garbage can be discouraging work, but it must be done. Hindi madaling trabaho yung magtanggal ka ng kalat at basura, pero kinakailangan gawin bilang mananampalataya. So, nasusundan. So, hindi madaling gawin, hindi madaling alisin, pero kinakailangan gawin. So, amen? So, this 2024, so, sa ating pananatili sa Panginoon, isama na nating alisin yung mga garbage, yung mga rubbish. Sabi nga, gayahin natin sila. Kasi, kung ilalagay natin sitwasyon natin sana, para rin tayo yung mga Hudyo na nagsisimulang gumawa ng gawain sa Panginoon. Nandun tayo sa sitwasyon na nagsisimula tayong gumawa para sa Panginoon. At nangangalahati na tayo. Kasi 7 days na. Di ba? Nakakalipas. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, survive natin dahil nandito tayo nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Pero hindi sapat na nandito tayo. Dapat nagpapatuloy, inaalis natin yung dapat alisin at tanggalin sa ating buhay. Amen po ba? Siguro kung may application tayo ngayong sa ating pag-aaralan ngayong umaga, isa siguro yan. Nagayahin natin yung mga Israelita na talagang tsinaga nila na alisin kasi wala namang madali sa buhay. Especially, sa totoo lang, madali naman talagang alisin ng kasalanan, lalo kung yan yung gustong-gusto nating kasalanan. Pero, hindi tayo magkakaroon ng tamang ugnayan sa Panginoon hanggat nananatili tayo dyan. So, alam niyo po, itong verse na ito, nagpapakita lamang yung verse 10, yung ating binabasa, sabi ko sa inyo kanina. Itong spirit kasi, yung point kasi nila, nasa lowest point sila. Siguro, mga pagod, gutom, talagang, sabi ko sa inyo kanina, alam niyo man na tao, pag pagod, gutom, puyat. Kasi, di ba, sa huling pag-aaral natin, nagbantay sila araw at gabi para lang ma-maintain nila yung ginagawa nila. So, ito naman yung sinamantala ng mga kaaway para sila ay guluhin. Di po ba? Hey, sa verse 11, sabi ng mga kaaway, ito yung sinamantala ng kaaway para sila ay mapatigil sa kanilang ginagawa. So, alam niyo po, kalimitan yung mga pag-atake ng kalaban ay nagiging successful lamang if they come in a surprise.
Kapag nasupresa tayo ng kalaban at hindi tayo handa, siguradong bagsak ka. Pero alam nyo po, hindi magtatagumpay ang kaaway kung ang bawat mananampalataya ay always ready. Kaya walang mga Kristiyano ang patulog-tulog. Kaya nga sabi ng Bible, di ba sa 1 Peter 5:8 verse 9, be sober, be vigilant. Basahin natin. Hindi ko masyado kabasado. Sa 1 Peter, dapat lagi tayong on guard. Sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 8 hanggang 9. Humanda kayo at magbantay, ang dyablo na inyong kaaway ay parang liyong umaatungal at aaligid-aligid na mahanap na masisila. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Sulad alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Alam niyo po, ito nga yung kayo ba madalas na sinasabi. Bagamat ito, alam na nating lahat. Ang kaaway, matatalo lamang tayo niyan pagka off guard tayo. Pero kung tayo bilang mananampalataya, lagi tayong on guard sa Panginoon, kahit anong temptation yan, kahit anong problema yan, kayang-kaya nating mapagtagumpayan kasi kasama natin ng Panginoon. At ikalawa, kasi alam natin na hindi na naman lang tayo yung nagdaranas ng gano'n, lahat tayo dumaranas. At ang agadahan lang sa atin, ang advantage lang siguro natin sa iba, meron tayong kasama at yan yung Panginoon. Yun yung advantage natin. Kaya kayang-kaya nating mapagtagumpayan. So, matatalo lang tayo kung di tayo magiging mapagbantay. So sa verse 12, makikita natin, pinaintulutan ng Lord na mabigyan sila ng babala sa napipitong pag-atake sa kanila. Kasi nga, sabi ng verse 12, hindi nila alam na ang mga Hudyong nakatirang kasama nila ay lagi nagbabalita sa amin tungkol sa kanilang masamang binabala. So ito yung kabutihan ng Diyos. Yung kalaban ng Diyos at yung mga sila Nehemiah, they did their best. Parehas naman nilang ginawa yung kanilang mga best eh. Pero, yung kalaban nila, pinagbubuting ginagawa nila para sila ay mapatigil. Pero, sabi nga nung mga nila Nehemiah, para raw silang, ang Diyos daw parang BDO. Sabi nung kalaban nila, BDO sila, sorry. Sabi nung kalaban nila, BDO kami, we find ways. Kasi mahanap sila ng paraan para sila ay mapatigil. Pero sabi naman ni Nehemiah, we are in good hands. O, di ba? Tapos mabuti kamay-kamay, so what? Di ba? Kasi, God is always in control. So, sana nakuha niyo yung joke. Kasi nga, sabi ng kalaban na, we find ways para kayo pabagsakin. Pero sabi naman ni Nehemiah, sorry, we are in good hands. Alam niyo, may mga bago gano'n. Kasi nasa mabuti kamay sila kasi, alam nila, Diyos yung may control sa kanila. So, hindi alam ng kalaban nila na meron pa rin silang mga kasamang Hudyo na nagtututu kila Nehemiah na magaling din itong Ang Diyos kasi, all things work together for good. Kasi, hindi mo naman maiisip na yung kasamahan pala nila Sanballat at saka Tobias, siyempre, plano-plano rin sila. Hindi inalaw ng Lord na, siyempre, gawain niya, hindi pa babayaan talaga ng Lord na mapatigil yung gawain niya kahit anong mangyari. So, tingnan nyo, kahit nagpaplano sila ng hindi maganda kila Nehemiah, pinaintulutan ng Lord na yung ibang kasamahan doon nila Sanballat at saka Tobias, sila naman yung nagsasabi kila Nehemiah na, huy, may gagawin pag-atake. Kaya nga dyan, 10 times silang mga natatakot. Sinasabi nila kila Nehemiah yung mga planong gagawin sa kanila. At kung hindi magiging prepare sila Nehemiah doon, talagang yun na magiging dahilan para sila ay bumagsak. So nasusundan. So sabi nga, kahit sa tuwing darating sa amin ng ganitong balita, sa bawat lugar na di pa tapos, yung ginagawa nilang move, ay pinaghahanda ko ang mga tauhan ayon sa sambahayan. Binibigyan ko sila ng iba't ibang mga sandata, sundang, sibat at mga palaso. Dahil sa panibagong banta kila Nehemiah, ang naging tugon dito ni Nehemiah, di ba? Papaghandain sila. Wala naman silang ibang choice eh. Kailangan lang kaharapin yung kanilang sitwasyon. Hindi sila yung matakot at saka, alam niyo kasi sabi ko sa inyo doon sa mga nakaraang pag-aaral natin, kapag nasimulan ka na ng takot, yun na ang magiging dahilan para hindi ka na kumilos. Kasi takot ka na eh. Alam niyo ba yung isang taong takot, hindi ka na makakilos, makakapag-isip ng tama, makakagawa ng kung ano man yung nararapat mong gawin. Kasi napuno na ng takot ang buhay mo. So, ang ginawa ni Nehemiah, pinaghanda niya yung mga tauhan niya. Lahat sila. Pinagsama-sama niya ang bawat pamilya at pinigan sila ng iba't ibang mga sandata para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So, bakit kaya ginawa yun ni Nehemiah?
Siguro ang pagkakaisa, kaya yung ginawa ni Nehemiah kasi alam niya yung pagkakaisa ng pamilya ay napakalaga sa karyaan ng Panginoon. Kapag naglilingkod sa Diyos ang pamilya, napakalaki ang nagagawa nito sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po kung tayong lahat ay magkakapatid sa Panginoon ay nagkakaisa at nagtutulungan, ano mang gawa ng kaaway, hindi naman magtatagumpay eh. Ang nakakalungkot, marami ang hindi nagtatagumpay sa gawain kasi nga nagkakawatak-watak, nagkakanya-kanya. So itong si Nehemiah, matalino rin siya kasi siyempre pamilya mo, alaw papabayaan mo mapahamak yun. Siyempre, kung ikaw yung tatay at mga kapatid nun, talagang ibubuwis mo yung buhay mo, magpapakatapang ka at magpakatatag ka para yung sa pamilya mong nando doon na po pwedeng patayin ng kaaway. So talagang alam ni Nehemiah, binigyan siya ng Panginoon ng wisdom kung paano niya i-motivate yung mga pamilyang nandoon para may pagtanggol yung kanilang ginagawa sa bahayan. Di ba tayo man, willing tayong ibigay yung ating the best para sa mga mahal natin sa buhay, di po ba? So, ibigay natin the best na paglilingkod para sa gawain ng Panginoon, para sila ay makakilala sa Kanya. So, isang magandang natutunan din natin dito na sa bawat lugar na hindi pa tapos, yung mga, sabi kasi may mga area, natutunan sa gawain kasi hindi naman pantay-pantay yan, may area talaga na may maiiwan, may mga parte na hindi pa matatapos. So, ang ginawa ni Nehemiah, pinagandaan niya yung mga tauhan niya nandoon sa mga hindi pa natatapos, yung sa bayan nandoon. At yun yung pinagpukusan niya ng gawain. So, alam niyo po, ano po ba yung application nito sa ating buhay? So, sa ating spiritual na buhay, dapat alam natin yung ating kahinaan. Alam natin yung kung saan tayo aatakihin ng kaaway, yung mas vulnerable tayo na madali tayong matuksok. Sabi ko sa inyo, sa Sunday school natin, kung ang temptation mo ay pagkain. So, tututuwa mo yung sarili mo. Sabi nga kayo, babantayan mo yung sarili mo na huwag kang magpa-dalos-dalos. Babantayan mo yung sarili mo na hindi ka bumigay sa ganong temptation. So, dahil doon, kasi yun yung sasalakay ng kaaway kung saan ka mahina. Hindi ka naman sasalakay ng kalaban kung saan ka malakas eh. Kasi alam niya, kung doon ka sa malakas na area ka sasalakayin, hindi ka talaga matitinag. Pero pansinin niyo, saan ba tayo madalas na nagkakasala? Doon sa mga area na madalas ay kahinaan natin. Di po ba? Kaya yun yung dapat nating bantayan. Siguro kung may matututunan tayo dito sa verse 13. Siguro, lahat naman tayo, alam natin yung kanya-kanya nating kahinaan. At yun yung mas bigyan ng focus sa talaga. Yun yung bantayan natin at paghandaan natin. So, nasusundan. So, malapit na tayo matapos. Okay, so, sa verse 14, ay, tapusan na. Makikita natin dito na nabahala yung mga tao. At ano naman, legit naman talaga na meron silang dapat na ikatakot at ikabahala. Kasi andyan na yung kalaban nila. Kasi sa next verse niyan, andyan na yung mga pag-atake talaga. Kasi sa sitwasyon na kasi nalalaman pa lang nila yung mga plano pag-atake. So, nung malaman ng mga tao, nabahala sila, natakot sila. Pero ang kagandahan dito kay Nehemiah, paano niya ilalis yung takot ng mga tao? Sabi ng verse 14, alalahanin nating dakila at makapangyarihan si Yahweh. So, alam niyo po, ganun din sa ating buhay. Kung tayo man ay maharap sa mga nakakatakot na sitwasyon at mabibigat na pinagdadaanan, ano dapat natin gawin? Alalahanin mo lang, ano ba ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo? At nandiyan dito pa rin tayo na patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, bakit natin kasi ito madalas sa ating naririnig. Siguro para sa akin, paalala rin ito sa akin para tayo ay wag magpatinag na wag tayong sumuko at magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ko nga rito sa kanyo kanina, alalahanin natin ang mga pangyayari sa ating buhay na gusto na nating sumuko. Ngunit hindi ka sumuko dahil naalala mo na ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. So, dapat bibigay ka na susuko ka na, pero hindi naalala mo yung ginawang miracle ng Panginoon sa iyo, ng Panginoon, kung bakit ka nagpapatuloy. So, ang malaga, nakatuon ang ating buhay sa layunin ng Panginoon. Huwag tayo magpadala sa pagpapahina ng ating loob, pananakot ng ating kaaway. Bagkus, patuloy tayong nakalapit na nanatili sa ating Panginoon. Siguro, kung meron man siguro akong matututunan dito, siguro maganda yung yung pananaw ng isang optimistic na tao. Bagamat sa isang banda, kasi lahat tayo may problema. Ano ba mangyayari kung magdi-deal ka sa problema? Di ba wala rin naman. In fact, habang nag-isip ka nga ng problema, mas lalo kang nalulugmok at lalo kang napaparalisa sa buhay. Siguro mas isipin mo na sa problema ang kinakarap mo, Panginoon, talagang kailangan ko ang tulong mo, biyaya mo, bigyan mo ko ng karunungan para malampasan ko itong kinalalagyan ko. At dahil doon,
magkakaroon ka ng positibong pananaw para gawin mo yung nararapat mong gawin para makaalis ka sa sitwasyon yon. So, nasusundan. So, sa susunod nating pag-aaral loobin ng Lord, kasi ang tatalakayin na natin dito, paano ba naharap nila ni Nehemiah yung kanilang kaaway? Kasi ito, ano pa lang plano pa lang ng kaaway na sila ay salakayin. So, sana sa susunod nating pag-aaral, makatulong sa atin para ito ay makapulutan ng aral. So, purihin po ang Panginoon at isang magandang umaga at isang maligayang bagong taon. Patuloy tayong naglilingkod at nagpapatuloy sa Panginoon. Amen po.